For our daily devotion, guys, it's May 9 to 26, 2 Timothy 2:15 na. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. The treasure you hold is meant to be shared. Yeah. What you've learned from God's word isn't just for you. It's meant to be shared. Like the woman who used her wisdom to guide others, you're called to help others understand God more deeply. Don't hold back. Pour out what's been poured into you. Totoo to, guys. Siguro nga, ito talaga yung feeling ko isa to sa calling ko rin talaga na mag-share. Kasi sa lahat ng pinagdaanan namin, especially 2023, yung pinakita ni-reveal ni God kung ano yung kaya niyang gawin. Up to now, guys, na 2026, grabe yung pag-switch ng life. At yung mga revelation ng mga tao sa paligid natin, new friends, new set of friends, new set of community ulit, guys. Nakakatuwa na parang ang dami mong masishare na story about that. And itong ginagawa ko, sinishare ko sa inyo at binigyan pa ako ng, imagine niyo yung yearly na daily devotion book, binibigay lang sa akin yearly, may sobra pa. Kaya nakakatuwa na nasishare ko pa. Kaya yun nga, siguro nga, isa to sa calling ko or purpose ko na kaya ang thinking ko ngayon kapag may pinagdadaanan ako, ang una kong tanong kay Lord, Lord, ano pong gusto nyong matutunan ko? Ano pong gusto nyong i-share ko? Minsan may mga bagay na pinaparana sa akin si Lord, tapos bigla na lang ako magkakaroon ng dami kong iisipin, tapos gusto kong i-share ko ano yung natutunan ko doon sa experience na yon, sa pagsubok na yon, or sa pagkakamali ko. Ganun siya ngayon. Kaya po nakita niyo ako, nag-share ako sa social media ko ng marami akong sinasabi or nag-share talaga ako. Ibig sabihin, para talagang may pinagdaanan ako na nakita ko yung works ni Lord sa buhay ko. So, yun lang. Nakakatuwa lang na kaya ngayon hindi ako masyado ng napapraning. Minsan, syempre, nasashaken ka kasi napapagod ka. Yun lang naman yun eh. Tao pa rin naman tayo. Pero, mas more on trust na lang ako kay God. Yung faith ko na, sige Lord, okay lang, i-endure ko na lang to, matatapos din naman to, temporary lang naman to eh. Yun na lagi kong thinking, lahat ng meron naman tayo dito lang to sa mundong to eh. Lahat naman ng pagsubok na to, dito lang naman yan. So, bakit mo siya siseryosohin? Bakit ka magsastop ng buhay mo for that? Bakit ka mawawala ng gana sa buhay mo dahil lang dyan? Sa pagsubok na yan. Yung pagsubok na yan, kung walang natin may experience yan, guys, hindi tayo mag-grow. Masa-stuck na lang tayo. At ganun lang yung buhay natin. Sino ba may gusto nun, guys, 'di ba? So, yung trials na yan or pagsubok na yan, guys, yan yung way ni Lord para magising tayo, matuto tayo. At minsan, hindi yung tao dapat yung baguhin natin, yung ibang tao, yung sarili natin. Kung paano natin siya i-handle. Kasi hindi natin mababago yung tao eh, 'di ba? Si Lord lang makakapagbabago. Yung kahit paulit-ulit ka diyan, kahit sabihan mo ng sabihan yan, yung tao pa rin naman yung responsible for that, na siya rin naman makaka-feel at makakaalam or makaka-feel na yung pagkakamali niya, pero tayo never natin yan mababago. So, ang baguhin na lang natin yung sarili na natin, the way tayo mag-react, the way tayo diba? Kung paano natin siya i-handle, yun na lang talaga. But, with God's grace talaga, thank you Lord for sustaining me. And, yun, sa mga pagsubok, hindi ako nahihiya sa mga pagsubok ko dahil doon, guys. Ito ako ngayon, share ako sa inyo. Yun, at kaya ko panindigan lahat ng bawat sasabihin ko kasi na-experience ko talaga siya. At gusto ko siyang i-share sa inyo kasi totoo siya na experience ko. So, yun lang guys. Have a blessed day and God bless po.